Miss Maria Ana Glyza G. Esculiar. Magandang umaga po sa lahat po ng nakatutok po sa atin at sa kasamahan po natin sa media, nakaagapay po natin sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Ito po ngayon ang latest sa Tropical Storm Bibingka o international name Bibingka na maaring maging Ferdy pagpasok po nito ng Philippine Area of Responsibility. So, gaya po ng sinabi ni Dr. Servando, kanina pong alas 8 ng umaga ay humina po ang bagyong Bibingka. Ito po ay isang tropical storm sa ngayon. From severe tropical storm ay humina po ito into tropical storm category. So, huling namataan po ang lokasyon ng bagyong Bibingka na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, 1,500 kilometer east ng extreme northern Luzon. So, kung mapapansin niyo po, ito po yung Batanes. Halos lagpas na po siya sa east po ng Batanes. So, konting-konti na lang po ay hindi na sana siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero base po sa ating track po ay sasaglit po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at bugso naman ang hangin na umaabot hanggang 105 km per hour. Inaasahang kikilos po ito north-northwestward at ito po ay may bilis na 20 km per hour. So ito po ang track po ng Tropical Storm Bibingka. Kung mapapansin po natin, inaasahan po natin na makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility either ngayong hapon at lalabas rin po ng gabi. Pero kung papasok naman po ito mamayang gabi ay lalabas din po ng madaling araw bukas. Ito po ay inaasahang bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay mananatiling tropical storm. Ngunit paglabas po nito ay saka po ulit siya magiging severe tropical storm. Ngunit hindi pa rin po natin inaalis na maaring mag-weekend po siya eventually. So hindi po natin nire-rule out yung possibility na mag-weekend siya. So, gaya po ng nauna kong nabanggit, pwede siyang mag-severe tropical storm pa rin paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa saglit niyang pagpasok at pwede rin po niyang ma-reach ang typhoon category sa East China Sea. So, ano pong ine-expect po natin? Dahil saglit lang naman po ang pagpasok ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Bibingka, ang binibigyan po natin ng emphasis dito ay ang southwest monsoon o habagat na maari po niyang ma-enhance. So sa kasalukuyan po ay patuloy na po ang mga pag-uulan dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa, ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ano pa po ba ang mga areas na ini-expect natin na for today and for the next 3 days ay magkakaroon po ng mga significant rainfall na maaaring pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ngayong araw po hanggang bukas ng tanghali ay maaari pong magkaroon ng matitinding pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan naman po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, nalalaming bahagi ng Bicol Region, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas na po, naman po ng tanghali hanggang sa Sunday po ng tanghali, inaasahan po na matindi pa rin po ang mga pag-ulan sa Mimaropa, Aklan at Antique. Katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan sa Bicol Region, Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Samantala, Sunday naman po ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, ay inaasahan pa rin po ang matinding mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan sa southern portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at nalalabing bahagi ng Western Visayas.
Wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon, pero ang seaboards po na eastern seaboard ng Luzon ay moderate to rough, pati po ang seaboards ng Visayas at Mindanao. Ano pong implication po niyan? So, inuulit po namin yung ating mga kababayan na gumagamit lamang po na maliliit, yung parang kasya lang po ang 1 hanggang 2 taong maliliit na bangka. Kung pwede po, wag na po silang pumalaot dahil mapanganib na po kahit wala pong gale warning. At saka sa magulang po, wag na pong payagan yung ating mga anak na maligo po sa dagat dahil mapanganib din po ang ganitong kondisyon sa paglalangoy po o paliligo po sa dagat. So ito po ang na-observe nating rainfall for the past 24 hours. Pinakamataas po ang ulan na naitala dito po sa Coron, Palawan. Nasa 243.8 millimeter. At pangalawa po, San Jose Occidental Mindoro, which is also part of Mimaropa, 172.9 millimeter. At pangatlo po, Huban, Sorsogon, 159.6 millimeter. Pang-apat sa Baler, Aurora, 107.5 millimeter. At sa Daet, Camarines Norte, na parte din po ng Bicol, kagaya ng Sorsogon, ay 107.3 millimeter. So far po, in summary, ang pinakamalalakas na ulan within the past 24 hours ay ang Bicol Region area at ang Mimaropa area. So nandito po ang pinalabas ng Climatological Division na TC threat potential. So bukod po sa dadaang bagyo na bibingka o yung tatawagin po nating FERDI, pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, may posible po pong 2 mamuong sama ng panahon. So ano po ang implication po niyan? Medyo malaki po ang implication po niyan. Dahil ang inaasahan po nating ulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, kapag may nabuo pong sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa, imbis po na 3 to 4 days ang ulan dito po sa western part po ng Southern Luzon at Visayas at dito po sa area po ng Mindanao, ay magtutuloy-tuloy po yan hanggang 5 to 6 days kung mabuo po ang low pressure area po dito sa east po ng ating bansa. So yun po ang magiging implication sakali pong may mamuong isa pang sama ng panahon kahit po paalis na po ang bagyong bibingka. Kaya nag-press conference po ang ating ang Pag-asa po para po sa ganitong senaryo po. Dahil inaasahan po natin na lubhang tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi po ng, lalo na sa western section po ng Southern Luzon at Visayas area. So, ito po ang latest mula po dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako po si Glyza Escollar. Thank you very much.